bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Billionario News Channel. Pahayag ito ni Congresswoman Leila de Lima kung saan lantaran niyang question kinontra ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa ICI. Title: De Lima warns against early shutdown of ICI. House Deputy Minority Leader and Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima question. Yun. Wala na, ang Unipink. Watak-watak na ba? Question Ombudsman Jesus Crispin Rimulya's remarks that the Independent Commission for Infrastructure may have only 1 to 2 months left. Ako, nabigla rin ako. The other day ata, nagsabi na ang ombudsman daw mag-hire ng mga 60 to 70 lawyers 1 or 2 months from now. After that, wala na. Pwede nang buwagin ang ICI. Ombudsman na daw ang bahala. Hindi nagustuhan ni Congresswoman Leila de Lima. Anong nangyayari? Yan ang kanyang tanong. Are they trying to preempt a more independent, more transparent, and more powerful ICAIC? Meaning known is Independent Commission Against Infrastructure Corruption. De Lima said, referring to the proposal to expand ICI's power. To me, maganda itong bill na ito. Both houses of Congress, mayroon ng bill na soon to be approved, hopefully soon to be signed into law by the President, para magkaroon ng ngipin ang komisyon na ito na mag-iimbestiga sa flood control anomaly and other infrastructure anomalies. Kaya tama itong question ni Congresswoman de Lima na parang natatakot sila. Parang ayaw nilang tuloy-tuloy ang investigasyon dahil wala na, tapos na. Nako, parang there is something fishy. Kasi itong ICI ngayon, appointed by the President. Ang loyalty nila nasa Presidente. Pag naisabatas na ito, wala na. Iba na. Mas makapangyarihan na itong Independent Commission for Independent Commission Against Infrastructure Corruption. To me, mas maganda ito kaysa itong ICI. Walang ngipin. Walang pundo. She doubted. She doubted whether the ICI could finish all infrastructure corruption cases in such a short period. Correct. Sabi niya, sakop na kaya yung lahat na infra corruption cases at hindi lang flood control projects within that 2 months timeline ang magiging output ng ICI? Imposible. Agree ako kay Congresswoman de Lima. Kasi nagsisimula pa lang flood control. Meron pang mga corruption saan? Ang dami. Farm to market roads. Sa school buildings, classroom. Pero mo yan? Ilan yung natapos? 67 ba yan? Ha? Hindi. Portla. Meron pa sa AFP. Yung mga 15 billion na pundo para sa TICAS program, military barracks and training facilities. Di rin rin. Ang dami pang mga anomalya. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno na may infrastructure project, may anomalya. Tapos tatapusin na ng ICI, tama na yan? Ay, parang may umiiwas ata eh. Tama itong pangamba ni Congresswoman de Lima. Sabi niya, accomplish na ba ang ICI in a month or two? Malamang hindi pa. Ang layo pa nila. Yan ba ang gusto ng Pangulo? Pati Pangulo, kinestyon niya na, Yan ba ang gusto ng Pangulo na buwagin na agad-agad ang ICI? Sinimulan pero patigilin nang hindi pa tapos ang trabaho. Bakit? This time, saludo ako dito kay Congresswoman de Lima. Tama pa yung ginagawa nyo,
Honorable Laila de Lima. Dapat ganyan. Labanan natin itong corruption issue na ito. Bakit magsabi ang ombudsman na tatapusin niya? Hindi magsasalita si Ombudsman Remulla ng ganun kung, ito opinion ko lang ha, hindi siya magsasalita pag walang knowledge o walang approval ang presidente. Kaya tama itong question ng kongresista. Yan ba ang gusto ng Pangulo? Buwagin na kagad? So, salamat at may mga kongresista tayong kumu-question yung ginagawa ng administrasyon ito. To me, dapat tuloy-tuloy ang investigasyon. Hindi pwedeng ombudsman lang. Kanina, may nakausap akong mataas na opisyal ng gobyerno, hindi ko na lang banggitin yung ahensya. Napag-usapan namin ang ombudsman, nasabi ko kasi na noon may kaso ako, kinasuhan ako sa ombudsman. Nung nasa active service pa ko, parang service-related case. Yung tungkol sa illegal logging, ganun. Yung mga nahuli naming mga illegal loggers, dahil deputize ako ng DINAR, nahuli namin, mga truck nila, nabulok mga kinasuhan ako. Sa korte, kinasuhan din ako sa ombudsman. But sabi ko, over time, after careful investigation ng ombudsman, na-clear ako. Kaya sabi ko, to me, my experience, very professional ang ombudsman. Talagang patas sila. Sabi ko, yan ang experience ko. Sabi ng mataas na opisyal sa gobyerno, ay, sa ngayon, hindi na. Sa ngayon, hindi na. Ay, ang ombudsman, puros na lang pa-interview sa media. Wala na akong tiwala sa ombudsman. Yan na, mataas na opisyal ng gobyerno ng isang ahensya, wala na siyang tiwala daw sa ombudsman dahil palagi na lang nagpapa-interview sa media.